ng ating Panginoon. Our scriptural reading for today may be found in Matthew chapter 4, beginning verse 19 until verse 20. Ito rin po yung ating scriptural reading yesterday. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Noon di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." At once they left their nets and followed Him. So, ito po yung nag-strike sa heart ko, yung at once or immediately. Sa Evans translation po, immediately. Kaagad. So, may time element. Amen? Pagdating po sa soul winning, may time element. Wag po nating entertainin yung spirit of procrastination. Ano nga yung spirit of procrastination? Yung magagawa mo ngayon ay wag mong ipagpabukas. Kung ngayon ka naka-receive ng message from the Lord, meron kang kasama sa opisina, meron kang kaibigan, kapitbahay, kinukonbik ka, nililid ka ng Holy Spirit to share the Word of God, to share the Lord Jesus Christ for the salvation of his soul. Huwag ka nang magpatum pa. Amen? Obey the Word of God. Kaya ang ganda po ng response ni Peter at saka ni Andrew. At once, they left their nets and followed Jesus. So, ang soul winning ministry po, mga kapatid, is very urgent. Very urgent. Meron pong element of urgency. Amen? At once. Mahalaga po yung mga time elements sa Bible. Kaya wag po nating i-overlook. Wag po nating di papansinin. Amen? So how can we be an effective fishers of men? How can we be an effective witness for Christ or soul winner? Kahapon po, tinalakay natin yung dalawa. Naalala ninyo? Di ba? Yung pray for burden for the lost. Dapat po makaramdam ka ng kabigatan. Sabi nga ni St. Paul in Romans chapter 1 verse 15 until verse 16, to the Jews and to the Gentiles who do not know the Lord Jesus Christ, I am obligated to them. I am a debtor to them. May utang ako sa lahat ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya si St. Paul po ay talagang very bold siya and courageous in soul winning, in preaching the gospel to the unbelieving souls, to the lost souls. Kaya sinabi niya sa verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, for this is the power of God for the salvation of everyone. First the Jews, and then the Gentiles." Amen? Kaya si St. Paul po, he was called preacher to the Gentiles. Tayo po ay mga Gentiles. Lahat po ng hindi galing sa lahi ng Hudyo, ang tawag po sa atin ay hintil. Had it were not of the ministry of St. Paul, hindi po tayo dapat naabot ng gospel. Amen? Kaya dapat po tayo magpasalamat sa buhay ni Apostol Pablo na ginamit ng Diyos
na siya po yung ginamit para to spread the gospel, to preach the gospel to the Gentiles. Purihin ang ating Panginoon. So, pray for burden. Amen? Amen po ba? Yung hindi ka matatahimik hanggat hindi mo sinusunod yung utos ng Diyos to reach out for the lost. Amen? Kung sino yung nilalagay ng Diyos sa puso mo na kalooban ng Panginoon, na sharean mo na Word of God, madali naman pong ma-identify yung leading and conviction of the Holy Spirit. Halimbawa, may kaharap ka. Alam mo, unbelievers. May marinig kang audible voice, sharean mo. Sige, sharean mo. Lord, baka i-reject. Basta sharean mo. Yung iba po, di ba? Brother Lito, Santa Maria, ini-ignore yung voice of God na nag-lead sa'yo na i-share mo si Jesus. Well, don't ignore it. I tell you, you will be displeasing the Holy Spirit. You will be grieving the Holy Spirit. Once you ignore that small voice na nangungusap sa'yo, share mo ang salita ng Diyos sa kausap mo. Lord, baka pilosopong tasyo itong kausap ko. Just obey. Amen. Listen and obey. So, I'll share to you mamaya yung mga strategies para at least meron tayong know-how. Meron tayong skills on how we can evangelize or win soul for Christ. Praise the Lord. Ikalawa po ay we must build bridges, yung binanggit ko sa inyo kahapon. Dapat po ay marunong tayong mag-build ng bridges. Ano nga po ang ibig sabihin ng bridges? Yung to establish good relationship between yung opposing persons or opposing parties. Yung hindi mo kakilala or kakilala mo pero magkaiba ang inyong pananaw sa buhay. Now how to build bridges. Di ba? Binanggit ko sa inyo kahapon yung ating pinag-aralan. To build bridges, kinakailangan ikaw ay dudukot. Dudukot ka. At i-share mo yung blessing mo sa iba. Share your blessings. Amen? Kailangan bumaba ka sa kalagayan nung gusto mong sharean. You have to go down to the level kung sino yung gusto mong akayin sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, to the weak, I become a weak to win the weak. Nabasa niyo ba sa Bible yun? Sabi ni St. Paul, sa mahihina, ako'y naging mahina para maakay ko sila kay Kristo. So yun po ibig sabihin ng build bridges. To establish a good relationship between people who do not like each other. No, hindi nagla-like sa'yo, kahit anong post mo. You can identify yung mga, di ba marami tayong friends? Ako po, almost 5,000 friends ko, pero hindi lahat nagla-like. Kaya yung mga friends ko sa Facebook, di ba, hindi nagla-like, ay meron yung prefix na UN sa harap. Unfriend. Pero I treat them as my friend. Yung nga lang, merong prefix na UN. UN, the United Nations, unfriend. Ay kasi hindi nagla-like eh. Pastor, nagsusulit-sit ka naman ng likes. Pwede ba kayong pilitin mag-like sa'yo na mag-like? Di ba? Hindi naman ka-like-like yung pinopost mo. Totoo naman yan. Hindi naman natin maaaring i-compel yung ating mga friends na mag-like sa atin. Pero, di ba natural naman if you're a true friend, di ba? Lagi kang supportive dapat sa friend mo eh. Amen po ba? Amen? So, purihin ang ating Panginoon.
Now let's go to the next. Know and obey the gospel. So, if we want to be an effective witness for Christ, if we want to be an effective preacher of man, dapat alam mo yung salita ng Diyos. You must be familiar with the Word of God. Lalong-lalo na yung mga verses with regards to salvation. Dapat memorize mo yon. Sino nakaka-memorize ng mga verses patungkol sa kaligtasan? Tinuro ko na sa inyo yon nung meron tayong training sa ating satellite church, di ba? Ano ang ating training doon? Hindi itong life group leadership training. Yung ano yung training natin pamagat noon? Homiletics or the art of preaching ba yun? Tama, homiletics, homiletics, the art of preaching or the study of preaching skills is homiletics. Yun po yung subject matter, homiletics. Pag ang pinag-aaralan mo naman, yung how to interpret the Bible, hermeneutics ang tawag doon, hermeneutics. The study of Bible interpretation and explanation. Di ba? Maraming mga topics yon sa hermeneutics. Yung mga Christology. Di ba? Marami po yon. Pag nabasa niyo yung Pentecostal theology, yon, nandoon yung mga subject matter doon. If you want to go deeper in studying the Word of God, I suggest you read Pentecostal theology book. Pero ayun po sa mga sa mga matatagal na sa Panginoon. Ito pong ating pinag-aaralan ay basic po ito, basic. How can we be an effective witness for Christ? You must know and obey the gospel. Don't just be familiar with the gospel. You yourself must obey it. Alam mo nga yung salita ng Diyos, di mo naman sinusunod. Di ba? So baliwala. You must know and obey the gospel. Be familiar and fully trained to share the gospel. Ano po yung mga salvation verses dapat ay memorize natin para ready tayo anytime. Prepared tayo anytime to win soul for Christ. So, siguro naman memorize nyo ang John 3:16. Amen? Amen po ba? Importante po yon. That is the very heart of the Bible. John 3:16. Hindi ko na kailangan ikot, ha? Dapat po memorize ninyo ang Romans 3:10. Ano nga yung Romans 3:10? No one is righteous, not even one. Dapat memorize ninyo ang Romans 3:23. Ano nga yung Romans 3:23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Dapat alam ninyo ang Romans 6:23. Di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan po ay mga tools. Yang mga verses na yan, salvation verses po ang tawag ko, kailangan niyo yan sa soul winning. Pag kayo po ay nag-share na ng gospel. At of course, dapat ay memorize niyo Romans 10:9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised Him up from the dead, you will be saved. Dapat memorize niyo yan. Mga salvation verses po yan. You must know and obey the gospel. You cannot win soul for Christ kung wala po kayong alam sa Biblia. Amen? Dapat memorize nyo yung address sa langit. Yan. John 14 verse 6. Alam nyo na ngayon kung anong address sa langit, paano makapunta sa langit. Yan yung address. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Ginagamit ko rin po sa soul winning yung John 14:14. Yung whatever you ask in my name, I will do it. Dahil pag ang aking eye-catching question do sa mga, ako po, pag nagpe-play ako ng golf, hindi ako papayag yung caddy ko hindi ma-born again, hindi tumanggap sa Panginoon.
Kaya nga ako, pag nagpe-play ng golf, ako po yung laging hole-in-one sa heaven. Yung soul nung caddy ko, sinisigurado ko hole-in-one sa heaven. Maaaring yung laro ko sa golf, hindi gaano ako magaling, pero sisiguraduhin ko yung kaluluwa nung caddy ko, shoot na shoot yun sa heaven. Dahil sinosolwin ko po yun. Yung aking natutunan na bagong eye-catching question. Naniniwala ka ba? Pag oras mo na, oras mo na. Siyempre, sagot niya, opo, naniniwala po ako. Ako, hindi ako naniniwala dyan. Dahil merong prayer. Sabi ng Biblia, anumang hilingin mo sa pangalan ni Jesus ay gagawin niya. So, oras mo na, hiniling mo, extend pa yung buhay mo. O di, hindi mo pa oras. Di ba? Because of the power of prayer. So, gagamitin mo ngayon si John 14:14. Amen. And then, siyempre, magiging interested siya. Oo nga, no. Kahit pala oras ko na. Pag hiniling ko sa panalangin, sa pangalan ni Jesus, ay dadagdagan pa ako ng oras. Di nakuha mo na yung attention niya, di ba? Ang susunod mo ngayon, itatanong sa kanya, alam mo na bang address sa langit? Paano kung oras mo na? Ano po ba yung address sa langit? Dapat alam mo. Tandaan mo to ha, John 14 verse 6. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, sa langit, kundi sa pamagitan niya. Yun po ba yung address sa langit? Yun ang address sa langit. Kahit ano pang reliyon mo, anong paniniwala mo, pag alam mo ang John 14 verse 6, makakarating ka sa langit. Amen? Oo nga po, no? Yun pala ang address sa langit. Pag may nagtanong sa'yo, alam mo na. Ilan ang verse yung alam mo? Sabi ko sa kadi, 2 na po. Yung isa, si Jesus ang daan. John 14 verse 6. Yung isa ay address sa langit. Yung isa ay password pala sa langit. Yung John 14:14, password yon. Alam niyo na ngayon ang password, di ba? Hindi ka makaka-login pag hindi mo alam password. Ganon din sa langit, hindi ka makaka-login doon pag hindi mo alam password. Ano yung password sa langit? John 14:14. Whatever you ask in my name, I will do it. So dapat memorize niyo yung mga verses na yan. Ngayon, gusto mo baka akong makatiyak ng kaligtasan? John 3:16. Anong sabi sa John 3:16? Ay, madalas po, alam din nila eh. Nakokote nila. Hindi, alam ko po yan, John 3:16. Yung gayon na lamang, yun, alam mo pala ako eh. Di sumampalataya ka kay Jesus. Ikaw ba, sumasampalataya kay opo. Sige, tanggapin mo si Lord. Sumunod ka sa panalangin. Tapos, 3 minutes. Amen? Ligtas yung kaluluwa nung kausap mo. Within 3 to 5 minutes. Bakit po? Kasi fully trained ka. Di ba kaya nga tinitraining po tayo? Amen? Hindi na kailangan mahabang kwentuhan. Direct to the point. Amen? Ay, ba? Kayo ba naniniwala? Pag oras nyo na, oras nyo na? Naniniwala ba kayo? Pag oras nyo na, oras nyo na? Ayoko magbiro kasi bibiruin ko sana kayo Ako bahala sa funeral service Pero ayoko magbiro in Jesus' name. Delete. Ayoko na mag-funeral service. Malayo ang nararating ko Sa funeral service, tsaka very expensive. Very expensive. So, praise the Lord Basta sa lahat ng mga Dawn Watches, ang reminder ko lang sa inyo, every day, pag tayo po nagpe-pray, sumunod kayo sa panalangin. Amen? Pag nabanggit yung sakit, pangalan ng sakit nyo, i-claim nyo, ako po yun, pinagaling. Sample dyan, si JC. Wala na yung bukol sa leeg niya. Amen. Hayahay na si JC. Di ba, JC, naalala mo yung confession ko, positive confession? Bago magpasko, di ba? Wala na ang bukol na yan. It happens. Power of positive confession. Life and death is in the power of our tongue. Proverbs 18:21.
buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng ngipin. Hindi po. Dila. Kaya yung dila, pwedeng gamitin yan sa kabutihan, pwedeng gamitin yan sa kasamaan. Di ba sabi sa Bible, ang dila daw ang pinakamasama sa lahat ng bahagi ng katawan. Dahil ito raw ay nakakalikha ng apoy pag ginamit mo sa pagmamarites. Nakakalikha ng apoy at pinaglalagablab ang buong kagubatan. Pero yung dila mo na yan, pag alam mo kung paano gamitin ng tama, ay pwedeng maging daluyan ng himala. Amen? Pwedeng maging channel of miracles, signs and wonders. What you confess shall manifest. Kaya, do not live by sight, live by faith, not by sight. Pag may nakakapa kayong bukol, huwag niyong paniniwalaan yon. That's the natural truth. But the Word of God is the absolute truth. Amen. Sa mga latay ni Jesus, ako'y pinagaling na ni Lord. Gumaling na. Confess, confess, confess. Every day, confess, confess, confess. And it shall manifest. Amin po ba? So memorize po yung mga salvation verses sa Bible. Yung mga verses sa Bible with regards to kaligtasan. Memorize nyo. Hindi mo makailangan memorize lahat yan. At least mga 3 to 4 verses lang, it will do. Then practice. No? Mag-practice kayo sa salamin. Harap kayo sa salamin. Kunyari yung salamin yung sinishare mo, yung sarili mo. So para excited ka share sa sarili mo, suot ka ng shade. Naniniwala ka ba pag oras mo na? And then, kunyari, sasagot din yung sarili mo. Naniniwala ako. Hindi ako naniniwala. Dahil sa pamagitan ng panalangin, kahit oras mo na, extend pa ni Lord yung buhay mo. John 14:14. Ano mang hilingin mo sa pangalan ni Jesus, ay gagawin niya. Alam mo na ba ang address sa langit? Hindi sasagot yung ikaw rin, nasa salamin ka. Hindi ba? John 14:6. Sa Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa langit maliban kay Jesus. O alam mo na ngayon? Alam ko na. Ngayon, paano ka makakapunta sa langit? Sabi ng salita ng Diyos, sumampalataya ka kay Jesus. Hindi ka mapapahamak. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na wala. Gusto mo ba tanggapin si Jesus? And then tatanggapin nung sarili mo na nasa salamin, si Jesus patatanggapin. Sumunod ka sa isang maikling panalangin. Ayan, tapos na. Salvation na. Amen? Practice mo yan, Brother Lito. Nasa likod mo salamin. Kidding aside, yun po. Or, pagpraktisan mo yung kaibigan mo. Ayan o. Practice by saying them in front of a mirror or to another, bakit Christian? Ay, okay. Pwede sa Christian. Practice kayo dalawa. One-on-one kayo. Brad, ikaw, sisiran ko na salvation ha. Tanggapin mo si Lord ha. And then pagkatapos niya, siya naman, ikaw naman yung pagpapraktisan. And then, pag paulit-ulit mo nang ginagawa yon, magiging ano na yon. Ang tawag din sa iyo, yung masasanay ka, di ba? Constant practice makes perfect. Mape-perfect mo siya. And you will be familiar and comfortable. Magiging ano mo na siya, yung habit. Kaya sa tuwing meron kang unbelieving friends or sino man, acquaintances, laging, yung lagi mong dinidesire, Lord, bigyan mo ako ng chance na ma-sharean ko ito ng salvation. Kaya magiging practice mo na. No? Magiging common practice, ang tawag doon. Common practice mo na. And through that way, mga kapatid, di ba sabi ng Biblia, naglulundagan ang mga anghel. Tuwan-tuwa ang Diyos sa iyo araw-araw kung may maaakay kang kaluluwa sa ating Panginoon.
Sino po ang nag-akay kay Peter? Sino ang soul winner ni Peter? Ang effective witness ni Peter? Si Brother Andrew Madrid ang nag-akay kay Brother Angelo sa Panginoon. Di ba, Andrew? Ikaw ang nag-invite sa kuya mo. Oh, so, John 1:40-41. Andiyo dyan yan eh. Basahin natin. John 1:40-41. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John has said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah," that is the Christ. And he brought Peter to Jesus. He brought Peter to Jesus. Nung makilala ni Andres si Lord, hindi na po siya naghintay pa ng timing. Amen? The first thing Andrew did was to find his brother Simon Peter, and he brought, dinala niya sa Panginoon ang kanyang kapatid. Amen. Na hindi niya akalain na magiging one of the disciples ng Panginoong Hesus. Si Andres nga hindi naging disciple eh. Pero effective soul winner. Who knows? No? Yung masisharean mo, masosolwin mo, isang araw, siya ay magiging great evangelist. Amen? Naalala ko yung soul winner ni D.L. Moody. D.L. Moody. Kilala niyo si D.L. Moody? Hindi niyo kilala? Hindi ko rin kilala. Pero gusto kong ipakilala sa inyo. Siya po ay great evangelist din sa US at siya po ang nag-publish ng Daily Bread. Yung Daily Bread na book. D.L. Moody. Sino po ang soul winner ni D.L. Moody? Si Edward Kimball, who won the soul of Dwight Moody for Christ. Si D.L. Moody raw po ay isang store crew. Kimball entered the store where the young man worked. I put my hands on his shoulder, and as I leaned over, I placed my foot upon a shoebox and asked him to come to Christ. It didn't seem to go well, so hindi raw madaling nakumbinsi niya si Dwight Moody. Kimball left thinking he had botched the job. Parang pakiramdam niya, hindi siya nagtagumpay, makonvince si D.L. Moody. Moody, however, left the store that day a new person. Yung pala pumasok sa puso ni D.L. Moody, yung shinare sa kanya ni Edward Kimball. Became the most prominent evangelist in America during his generation. Nung mini-mentor ni Edward Kimball si D.L. Moody, ay tulog daw ng tulog sa Sunday service. parang walang nangyari, parang 'di ba minsan ganyan yung parang ano ba naman tong aking inakay sa Panginoon, parang walang dating sa kanya. Lagi raw tulog sa Sunday service, pero isang araw naging great evangelist. So hindi nasayang yung pagpapagal ni Edward Kimball kay D.L. Moody. At sino po ang nag-akay kay Billy Graham? Ang soul winner ni Billy Graham, si Albert McMakin. Albert McMakin brought Billy Graham to Christ. Si Albert McMakin po ay worker lang sa farm nila Billy Graham. Mayaman sila Billy Graham eh. Anak siya ni Franklin Graham. He persuaded Graham to go and see evangelist Mordecai Ham. According to his autobiography, Billy Graham was 16 years old when he was converted during the series of revival meeting that Mordecai Ham led in Charlotte in 1934. Sino nga po si Billy Graham? Great evangelist ng Amerika. Millions of souls ay naligtas sa pamagitan ng evangelistic ministry ni Billy Graham. Pero yung nag-akay sa kanya ay yung kanilang worker lang sa farm na si Albert McMakin. Kaya mahalaga po ang soul winner.
Who knows, yung inaakay mo ay magiging next Billy Graham, next Bishop Brother Eddie, next Pastor Joey Crisostomo. Who knows? Wala nakakaalam. Amen? Can you imagine? Worker lang nila sa farm, ang soul winner ni Billy Graham. So kung wala si Albert McMcCain, walang Billy Graham. Kung wala tayo, walang susunod sa henerasyon natin na magiging great evangelist, great pastor. Amen? Kaya win soul for Christ. Be faithful in soul winning. Sino po ang nag-soul win kay Paul Yonggi-Cho? Naalala nyo? Young Christian high school girl. Naalala nyo, di ba, yung testimony ni Paul Yonggi-Cho? He was suffering from tuberculosis. The doctor gave him 3 months to live. He was dying. Naghihintay na lang nakamataya si Pastor Paul Yonggi-Cho. Subalit, yung young Christian high school girl, nag-house to house daw, house to house evangelism. At kumatok sa kanilang bahay at shinare niya ang salita ng Diyos, shinare niya si Jesus kay Pastor Paul Yonggi-Cho. Si Pastor Paul Yonggi-Cho po, he was a nominal Buddhist. At first, he rejected. Sabi niya, hindi, meron na kami reliyon. Kami ay, I am a Buddhist. Sabi niya, I prayed to Buddha. But because of the persistency ng young Christian high school girl, the young Christian high school girl shared the Word of God and gave young Paul Yonggi-Cho the Bible. At ang tiyaga, pinupuntahan siya araw-araw ng young Christian high school girl. And then later, he surrendered his life to Jesus. Chinalis niya, di ba, sabi ni Pastor Paul Yonggi-Cho. Sabi niya, Buddha, Buddha, can you please heal me? Are you taking a vacation? Di ba sabi niya, why you don't heal me? Or any God in the universe, can you heal me? And I will believe in you. And then, nung shinare sa kanya, nung young Christian high school girl, si Jesus, Jesus, can you please heal me? If you would heal me, I will serve you the rest of my life. And praise God. Pinagaling siya ng Panginoon. Amen? Si Pastor Paul Yonggi-Cho, na binigyan na lang ng 3 months to live, nung doktor, ay pinagaling ng Panginoon. And he became great pastor, great evangelist, the largest Christian church all over the world, with a congregation of 750,000 ang nagsa-Sunday service sa kanyang church every Sunday. And that's Pastor Paul Yonggi-Cho. He died last September 2021 at the age of 80 plus years old. Can you imagine? Kung wala yung young Christian high school girl na soul winner ni Pastor Paul Yonggi-Cho, ay wala pong maliligtas na 750,000 na members ng kanyang Yudo Full Gospel Church Assembly of God. See, kung ano po ang nagagawa ng isang effective soul winner. Amen? Amen po ba? Okay, sino pa po ang example natin dyan? Si Benny Hinn. Who brought Benny Hinn to Christ? Yung kanyang high school friend ang nag-akay kay Benny Hinn sa Panginoon. In February 1972, Benny Hinn's life took on an entirely new meaning when he surrendered his heart and life to Jesus Christ as high school friends prayed with him. Soon afterward, he was called to minister the gospel. So in 1974, young Benny received a vision of people falling into a roaring inferno and heard the words, if you do not preach, every soul that falls will be your responsibility. Naka-receive daw ng vision si Benny Hinn, yung mga nahuhulog na kaluluwa sa impyerno, at nangusap sa kanya ang Diyos, pag hindi mo preach ang salita ng Diyos, lahat ng mahuhulog sa impyerno ay pananagutan mo. So kaya si Pastor Benny Hinn ay ginamit ng Diyos. Amen, worldwide. Isa rin po sa mga great evangelists. Yan po ay mga example ng effective soul winning. Amen. Who knows? Ito si J.E. isang araw
ay magiging assistant reverend pastor ng ating Bishop Brother Eddie. Huwag nating underestimate ito si Brother J. Amen? Amen po ba? Si Jesus ang aking musika. Amen? Amen po ba? Okay po yun. Purihin ang ating Panginoon. Okay, let's go. Si Brother Eddie, sino soul winner ni Brother Eddie? Sige nga, kung nabasa niyo yung love story ng JL. Who won the soul of Brother Eddie? Anong pangalan ng kapatid niya? Anong pangalan ng sister ni Brother Eddie na through correspondence, through letter lang siya sineran? Nabasa niyo ba ang love story ng JL? Napanood niyo, di ba? Yung kanya sister. Sino nakakalala ng pangalan? Di ba Lenny? Lenny, I do not know if Sister Lenny is elder sister or younger. I do not know. Pero yun po ang ginamit nung time na si Bishop Brother Eddie, di ba? Siya ay dating leftist, di ba? Communist, at nag-iisip siya na mamundok na. And then suddenly, he received a letter from his sister na she encourages Bishop Brother Eddie, surrender your life to Jesus para mawala na yung mga yung mga puot, galit. And then yon yung ginamit ng Diyos. Kaya mahalaga po ang soul winner. Amen? Okay po ba? So purihin ang ating Panginoon. Let's go to the yung tuloy natin. 'Di ba? Ilan na yung ating steps? Pray for burden, build bridges, and know and obey the gospel. And then another is watch for openings. Yan, importante po yan. Watch for openings. Be bold in sharing the gospel. Lagi ka nagpe-pray, Lord, bigyan mo ako ng openings. Yung paano ka papasok. Paano ka papasok. Yan po'y pinagpe-pray yan. Ephesians chapter 6 verse 19 to 20. Pray also for me. So Paul was asking for the church in Ephesians to pray for him that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Verse 20, for which I am ambassador in chains. Pray that I may declare it with boldness. Panalangin niyo ako na magkaroon ako ng tapang na ibahagi ang mystery of the gospel. Ayan. So, pinagpe-pray po yan. Lord, give me boldness. Give me courage, O God, to preach the word of God, to share Jesus Christ to others. Ang pwede po ninyo gawin, kung kayo po hindi pa ninyo kabisado yung Bible, halimbawa, newly converts kayo, ngayon nyo lang nakilala si Lord, ang pinakamadaling soul winning is offline invitation. Invite nyo lang sa church. Amen? Huwag lang kayong ganon, ha? Kasi hindi isasama. Amen. Nung bago-bago po akong Christians, para maakay ko yung mga kaibigan ko, so papangakuha mo siyempre, akong bahala sa Jollibee. Akong bahala sa Jollibee. So, dadalhin ko sa Arroyo. Noong araw, can't afford pa ako sa Jollibee. Akong bahala sa Banana Q. At saka sa fishball. May gulaman pa. At dito ang tuwa nga yung mga kaibigan mo. O, subukan mo imbitahin sa church, hindi mo pakainin. Ewan ko lang kung bumalik pa yan. Tapos napahaba yung preaching ng pastor. Naku po, hindi na yung babalik. Stumble yan. Di ba? Sabi nga yung a person daw with empty stomach cannot receive anything. Kahit anong ganda ng preaching ng pastor, pag gutom, hindi tatanggap. Nag-gets ninyo? Ha? Kaya sabihin mo sa sarili mo, huwag kang ganon. May maakay ka, pero I tell you, mahirap. Mahirap po. Kailangan, you must be generous. Generous. Kailangan share your blessings for the glory of God para makaakay ka. So, yun nga lang, sometimes you will be scammed.
Di ba? Ako, many times, I am scam. Pero hindi ako nagsasawang tumulong. Hindi ko hayaang yung sa akin, mahadlangan ako sa pagtulong. Yung iba po kasi nadadala. Lalo yung mga OFWs natin. Akala nila lahat ng nangihingi ay scammer. Hindi po. Wag pong maging negatibo ang inyong pananaw sa pagtulong. Amen? Amen po ba? Kaya I advise you to study the Word of God, lalo-lalo na early church, kung paano sila tumulong. Kasi doon po nag-spark ang revival sa early church. Di ba? Wala raw naghihirap. Di ba yun ang early church? First century church, wala naghihirap. Bakit? Dahil sinishare ng bawat isa yung blessings. Sa totoo lang, yan ang problem natin sa church, di ba? Yung disparity of the rich and the poor, napakalayo. Yung pagitan ng poor at saka ng rich. Si Pastor Charlie po, hindi rin po ako rich. Galing po ako sa mahirap pa sa ipis at daga. Nanalangin lang ako kasi gusto ko, Lord, ako po yung nag-share ng blessing. Yun ang prayer ko eh. Nung po ako po ay ordinary employee, hand to mouth lang yung blessing ko, hand to mouth. Pag nagpipreach po ako, na-invite ako mag-preach, pinagpe-pray ko, Lord, hipuin mo po yung nag-invite sa akin. Kasi wala po kaming ulam pag-uwi ko. So, yan, madalas ako ma-invite ni Ate Liway Dulce. Amen? Good morning, Ate Liway. Saan ka man naroroon? Ay, makinig ka lang. Nirigaluhan ako from US, 2 polo. Sinuot ko po yung 2 polo eh. First time ko sinuot sa Patay. So, thank you very much. Pag magpipreach ako, pupunta doon sa 5th floor. Kasama ko si Cal, maliit pa yung si Cal eh. Napakainin kami, siyempre. Guys, Kuya Tony, ano yan eh. Maasikaso, ang tawag doon, yung hospitable. Na after preaching, papabaunan ako nung sobre. Madalas yan, pagbukas ko, 1,000. Tuwan-tuwa na ako. Tayayain ko yung pamilya ko sa Jollibee. Napag-isip-isip ko later, sabi ko, parang mas masaya siguro ko ako yung nagla-love gift. Kaya I pray, Lord, pagpalain mo ako, gusto ko po ako yung nagla-love gift. Ayoko po nung umaasa ako sa love gift. And praise the Lord, tinugunan ng Diyos yung panalangin ko. Amen? Amen po ba? Mas masarap po yung ikaw ang nagla-love gift kaysa ikaw ang tumatanggap ng love gift. Amen? Amen ba? Kaya wag natin ipagkait ang blessing sa mga nangangailangan. Amen? Dahil yun pong mga pinagpapala natin, pinagpe-pray nila tayo. At nagpe-pray din yan, katulad ko. Nag-pray din ako na, Lord, gusto ko, ako po yung nagpapala. Ako po yung nagbibigay ng blessings. At tutugon ang Diyos dyan. Kasi kailangan natin yan sa pagsosoul winning. Pagpalain mo yung sinosoul win mo. Amen? Pag nangangailangan, tulungan mo, at doon niya mararamdaman ang pag-ibig ni Kristo. Purihin ang ating Panginoon. Okay, next slide. Acts 28 verse 31, He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness. Kailangan po, boldness. Kailangan matapang ka, assertive ka, forceful. You will not compel yung unbelieving souls na tanggapin niya si Jesus Christ. No, you will not compel. But you must be bold. Kailangan matapang. Hindi ka nahihiya. Di ba sabi ng Biblia, hindi ko kinakahiya ang salita ng Diyos sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. First the Jews and then the Gentiles. Romans 1:16. Basahin niyo na, Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation of everyone, first the Jews and then the Gentiles. Bakit ka mahihiya? Ang sinishare mo si Jesus. And remember, sabi ni Lord, sino mang magmakahiya sa akin sa lupa, ay ikakahiya ko rin sa harap ng aking amang sumasalangit. So,
Huwag kang Didit Reyes. Ano ba yung Didit Reyes? Bakit? Yung iba kinakanta yan pag sa yung pagka tapos na yung kainan, maraming sobra. Ayun ang kinakanta niyan. Bakit daw siya mahihiya magbalot? O di kaya naman ay balutin mo ako. Huwag niyong, bakit ka mahihiya? Si Kristo yung iyong pinipreach. Okay, next slide. Use eye-catching question for the openings. Yan. Dapat skilled ka. Ano ba yung mga eye-catching question? Yung kanina binanggit ko sa inyo. Brad, naniniwala ka ba pag oras mo na? Yan, eye-catching question yan. Yung kinukuha mo yung kanyang attention. Yung una nating alam, if this is your last day on earth, do you know where to spend your eternity? Kaya lang ito, debatable yan eh. Di ba? Pagka yan ang yung pang-opening, yung iba ay biglang nagsasara ng puso eh, di ba? Parang ang dating mo kasi dyan, mayabang, no? If this is your last day on earth, do you know where to spend your eternity? O, alam mo ba, ligtas ka? O, sigurado ka ba, ligtas ka na? Ay pagka ganon, parang sinasara agad ng puso nung sinisiran mo nun eh. Parang offending, no? Offending. So, mas maganda yung do you know, do you believe that if it is your time, it is your time? Yun, okay yun. O di kaya ako, madalas ko rin ginagamit yan. Kinukumusta ko. Kumusta ba ang buhay-buhay? Siyempre, hindi naman yung makikipag-usap sa iyo sa umpisa kaagad eh. Mag-establish ka nga ng bridges. Oh, how's life? Kumusta ba? Di ba? Karamihan pag yan ang opening mo, how's life? Ang hirap po ng buhay. Yung misa, may nasira na ako, kadi ko. Sabi niya, Pastor, parang nawalan ako ng pag-asa. Oh, bakit? Bakit naman ako? Eh, nung pandemic, 2 anak ko namatay. Tsaka yung mister ko namatay din, nasagasaan ng kotse. Meron akong isang anak na natira, may sakit pa. Sabi niya, pag namatay pa, masisiraan ako ng ulo. Ayun, opportunity mo na yun, i-share. Alam mo ba ako, lahat ng nangyayari sa buhay mo, hindi yan kalooban ng Diyos. Ganun po ba? Oh, sabi ng John 10:10, na parito magnanakaw ni Satanas para pumatay, magnakaw, at sumira ng buhay. Kaya yung nangyari sa iyo, hindi yon gawa ng Diyos. Di ba yun din sinare ko sa Talisay, Batangas, doon sa mga landslide? Pero kung lalapit ka kay Jesus, sabi ng Panginoon, I come that you may have life. Naparito ako para bigyan ko ng masaganang buhay ang mga tupa. Kaya lumapit ka kay Jesus. O sa pasok. Watch out for, or watch for openings. Amen? Dapat tayo ay marunong. Amen? Gagamit tayo ng mga eye-catching questions. O, kumusta ba ang buhay? Kumusta na yung pamilya mo? O, how's your work? Kumusta yung trabaho mo? Gano'n ka? Minsan tatanungin ko, ilang taong ka na nagkakadi? Matagal na po. Kailangan, di ba nung sinesera ni Jesus, naalala nyo yung woman fetching water from Jacob's well? Di ba may eye-catching question din si Lord? Di ba ano sabi ni Lord? Maaari bang makiinom? Bakit ka nagtatanong? Kasi nagbibuild ka ng connection, ng bridges. Hindi ka makakapag-soul winning nang walang conversation, nang walang pakikipagtalastasan. Hindi niya makikilala ang Panginoon nang wala siyang nakapapakinggan salita ng Diyos. Kaya dapat ay bihasa ka sa mga opening remarks. How's your family? Do you know? Yan, do you know? Alam mo ba na pwede kang pagpalain ng Diyos? Pwedeng wag mangyari sa iyo mga nangyari sa buhay mo? Pwede po ba? Pwede. Di ba? So, praise the Lord. And then para lalo siyang maniwala, ang gagawin ko, hindi pa tapos yung golf namin, bibigay ko na yung 1,000 pesos na love gift. Sabi ko, alam mo si Lord, dahil nakinig ka sa salita ng Diyos, eto na, hindi pa tapos yung ating per way. Ito na yung love gift. Oh, praise the Lord, salamat po, hindi pa tapos.
ang talagang minimum na binibigay na love gift, 600 lang. Siyempre, lagyan mo ng tip. Kasi nga gusto mong maakay siya eh. Pero kung ganun ka, sasabihin mo, magkano ba ang caddy fee? 600 po. 600. Hindi na makikinig sa'yo yun kasi walang tip. At iisipin niya, ikaw ay kuripot. Di ba? Kunyari lang, nakikinig yun, pero hindi na yun papasok sa puso niya. Pero nilabgipan mo. Ginawa kong 1,000. Ay, makikinig ako rito kasi blessing to. Amen? Amen po ba? Ganon po. Subalit, yung kaluluwa naman na naakay mo ay magdululot naman ng pesta sa kalangitan. Di ba? Lucas 15, talatang 7, talatang 10. There will be more rejoicing in heaven over one sinner na maakay mo sa Panginoon. What is 400 pesos na tip? Sa kagalakan naman na maidudulot mo doon sa kalangitan. Naglulundagan ng mga anghel. Kaya ang sasabihin ng mga anghel, Lord, gawin mo nga milyonaryo yan si Pastor Charlie. Kasi siya ay generous at marami naaakay na kaluluwa sa Panginoon. Kaya pinagpala ako nito. Amen? Amen po ba? Ganun lang, kasimple. Watch for openings. So dapat well-versed tayo sa mga eye-catch questions. Ano pa yung next slide? Ayan, do you believe it is your time? Ayan, alam na alam yun. Pwede niyong pag-practicean yan mamaya, Brother Lito, ha? Maghanap ka ng mga senior citizens do sa SM. Total, ikaw lagi nasa SM. Ha? Anong araw ba yung libre ang siniron? Wala na yata, no? Ba, born again ka na pala. Ha? Naglalaro lang doon sa nanguhuli ng isda. Iba ko na yung digital na isda hulihin mo, kaluluwa. Gano'n doon? Hindi, marami pa yon, hindi nauubos yon. Pag ang hinuhuli mo yung digital, yun na isda, naglalaro din ako noon eh. Puro coins lang, di mo naman mabibili. Di ba? At saka, di kaya yung ticket lang, haba-haba ng ticket mo, yun, isabit mo rito para kang graduation. Sabit mo sa leeg mo. Pero kung kaluluwa ang naakay mo sa Panginoon, yung rewards mo kay Lord, hindi parang ticket yan doon sa World of Fun. Kung hindi, corona. Amen? Crown of glory. Okay, so wag kang papayag isang araw, lalo na kung ikaw ay retired, wala ka namang ginagawa. Ay, kung ako lang walang ginagawa, maraming kaluluwa maliligtas. Ako nga, napaka-busy ko pa, maraming kumpanya, dami pang problema sa kumpanya. Pero I see to it, pag may estudyante na nakita ko maraming estudyante, kaya si Jingjing, ginagawa rin yan, ayun, nag-share ako ng Word of God. Ginagamit ko naman na eye-catching question, yung paborito ko. Is accident avoidable or unavoidable? Ayan. Pag sinagot na estudyante, kaya nga po kami nag-aaral dito sa school nyo kasi naniniwala kami may iwasan ang aksidente. Sige, panoorin nyo. Papanoorin ko sila na aksidente na yung isang ambulance sinalubong ng 10-wheeler truck na nakatulog yung driver. Sabi ko, is accident avoidable or unavoidable? Ay, kahit gaano ka kaingat, nakasalubong ka ng nakatulog na dump truck, ay, patay ka rin. So, unavoidable accident. Oo nga po, no, hindi maiwasan. Babalik ta rin ko, titwist ko ngayon. Di, tama kayo, may iwasan yan. Kung lalapit tayo kay Jesus. Di pasok. Di ba? And then, papasokan ko ngayon ang John 15 verse 5. Sabi ng Biblia, si Jesus ang puno ng ubas, tayo yung mga sanga. Di ba? Hiwalay tayo kay Jesus, wala tayong magagawa. So, kung wala si Jesus, hindi ka mananalangin kay Jesus, anytime pwede kang maaksidente. Pero kung ikaw ay nasa Panginoong Yesus, nakaugnay sa puno ng ubas, hindi papahintulutan ng Diyos na ikaw ay maaksidente. O gusto niyo bang huwag kayo maaksidente? Tanggapin niyo si Jesus. O di, soul won mo na sila, di ba? Amen?
So, alam niyo, spoon feeding na nga yung aking sinishare sa inyo. Spoon feeding. Madali po, madali lang mag-akay ng kaluluwa. Basta nag-pray kayo sa Holy Spirit, bigyan kayo ng boldness, and be fully trained. Kaya nga tinitraining po tayo, tinuturuan tayo. Dapat mawala sa atin yung kabayo. Alam mo kabayo? Paano kinokomanda ng kabayo, Brother Lito? Hiya! Dapat mawala yan si kabayo, si hiya. Be bold. Amen. Be assertive in preaching the Word of God, in soul winning. And I promise you, you'll be able to bring more rejoicing in heaven sa mga kaluluwa maakay mo sa Panginoon. O yan, ito po mga eye-catching question. Do you want me? Naalala ko si Pastor Paul yung gityo. Kahapon, napakinggan ko na naman. Meron siyang sinosolwin. Di ba nag-house to house sila? House to house kasi ano yan eh. Ang tawag namin dyan, street evangelism. Nung araw, street evangelism. Nung araw, hindi niya naranasan ngayon yan. Nung araw po, mas marami ang nagpe-persecute at nagre-reject. Nung araw, ngayon wala na. Nung bago-bago pa lang ang born again, mga 1980s, 1990s, I tell you, naranasan kong babatuhin ako ng bote ng beer habang nagpipreach. Naranasan ko na ako ay pupugutan ng ulo. Binantan ako. Yung lalabas sa pintuan ng bahay na yan, pupugutan ko ng ulo. O, kaya nyo ba yon? Di ba katakbo na kayo, di ba? Ayaw na maglingkod. Naranasan ko po yan. Naranasan namin na misis ko, buntis yan sa aking anak na si Baby Jill, naghahabulan ng samurai sa harap namin. Diyan sa Maria Gison. Naranasan ko po yan. Ngayon, hindi na natin nararanasan yan. Bakit? Mas matapang na ang mga born again ngayon. Pero nung panahon po namin, nung araw, lalo na sa tondo pa naman, I tell you, lahat po ng risk ay masasalubong ka makapag-preach ng Word of God. Naranasan ko yung aking kaibigang pastor masalvage. Pinatay. Naranasan ko po yun. Pero hindi po tayo napigil sa pangaral ng salita ng Diyos. Amen? Kayo po, hindi nyo na naranasan ngayon. Kasi marami ng born again Christian sa bansa natin. Di ba? Hindi na tayo ngayon ma-persecute. Di ba? Sige, persecute mo, wala kang trabaho. Wala kang blessings. Pero nung araw po, aping-api ang mga Kristiyano, ang mga born again Christians. So ito si Paul Yonggityo, meron siyang isang North Korean refugee family na kinatok. Na-share ko na ito minsan sa inyo. Pagbukas, who are you? What's your purpose? Sabi ni Paul Yonggityo, I am a preacher from other town. I came here to preach to you heaven. Sabi niya, I don't believe in heaven. We are living in hell. Can't you see? Nakatira sa Islam area. Can't you see? So yun daw family, yun daw husband ay in bondage in alcoholism, alcoholic, drunkard. Yun namang wife ay may heart diseases, sickly. Yung 9 children ay pickpockets, hindi nakakapag-aral, nakatira lang sa Islam areas. Sabi ni Pastor Paul Yonggityo, I came here to preach to you so that you will not go to hell. Sabi niya, I don't need to go to hell. We are living in hell. We don't have food. We don't have good shelter. Sabi niya, my husband is a drunkard. My children do not go to school. We are living in hell. We don't need you to preach to us hell. And then, sabi ni Pastor Paul Yonggityo, and that woman preaches to me and I am almost convinced. siya raw yung preach siya ng woman. And then, after a week, bumalik siya. Sabi niya, Lord, how can I win the soul of this family?
Bumalik siya. Sa pagbalik niya, sabi niya, "Oh, why you return? Did I not tell you I don't believe in your religion? I don't believe in heaven and hell." Sabi niya, I came back because I want to introduce to you a man who will meet all of your needs, who will heal your sickness, who will deliver your husband from bondage of alcoholism, who will send your children to school, who will give you a nice shelter. And then sabi daw nung North Korean refugee woman, bring me to that man, bring me to that man. I want to meet that man who can provide all. Nalan niya rin sa church. Pagpasok daw sa church, yung kanilang church ay 10 church lang, 10 church. And that woman daw was laughing aloud. You are better, no better off than me. So, ang ibig sabihin, dinala mo ako rito, pareho lang tayong mahirap. Kasi 10 church lang yung kanilang church. Nag-uumpisa pa lang sila. Sabi niya, yes, but we can pray to Jesus. He is going to meet all of our needs. And that woman daw, beginning from that time on, continue attending their early morning prayer. Within 3 months, ang sabi ng Biblia, her husband was delivered from spirit of alcoholism, and her husband got a nice job, and the woman got heart disease sickness, and because yung husband daw ay nagkaroon na ng nice job, they send their 9 children to the school, pickpocket yung 9 children, and then the government extended a housing loan to that family. Nagkaroon na sila ng nice house. And then the 9 children graduated from college, and the whole family became workers and leaders in his church. Why? Because they were able to meet the Lord Jesus Christ, who provided all of their needs. So hindi sumuko si Pastor Paul Yonggitio. Amen. Nire-reject siya, pero hindi siya sumuko. Nag-pray siya sa Holy Spirit ng wisdom kung paano niya i-share si Jesus. So, sabi ni Pastor Paul Yonggitio, kailangan i-share natin si Jesus na great provider. Kasi kung si Jesus lang daw ng history ang i-share natin, si Jesus lang ng kasaysayan ang i-share natin, hindi tatanggap. Ang mga tao hindi tatanggap. Kailangan nila si Jesus na magkakaloob ng lahat ng kanilang pangailangan. Doon sila nagiging interested. Do you get the wisdom? Amen? Kaya hindi po talaga pwede ang ganon. Kailangan talaga share your blessings. If we want to win multitudes of souls for the glory of God. Overtime na pala tayo. So let's pray. Meron pa ba? Ha? Para nagre-reklamo ka, sister. Buti na lang, hindi binabawi ni Lord ang himala. Okay, so sorry po sa overtime, ha? Pero wala tayong magagawa. Yan po ang leading ng Holy Spirit. Amen? Ang mahalaga, may natututunan po tayo at ipamuhay po natin. Lord, maraming pong salamat. Kami po ay pinagpala mo sa umaga pong ito. Tinuruan mo kami, Lord, how to win soul for Christ, how to be an effective fishers of men. Yan dalangin ko, ipamuhay namin ang iyong banal na salita.